PBA, ito ang game. Ito ang game, ito ang game. Game ko, PBA. Sino ang hindi makakalimot sa panahong ang PBA ay pinaghaharian ng mga higante? Sa gitna ng labanan ni Fernandez at Gidaben, may isang pangalang umukit ng sarili niyang marka. Isang 6'5" slotman na may bilis ng isang guard at lakas ng isang center. Kamusta mga kabasketball? Ngayon, babalikan natin ang makulay at makasaysayang karera ng isa sa pinakamahusay na big man sa kasaysayan ng PBA, ang nag-iisang Manny Victorino. Tubong Mandaluyong at produkto ng JRU Heavy Bombers sa NCAA, si Manny ay pumasok sa PBA noong 1981, kinuha ng Presto Fun Drinks. Siya ang isa sa pinakasikat na heavy bomber na nakarating sa PBA. Sa JRU niya nakuha ang disiplina sa ilalim ng shape. Ang kanyang tagumpay sa PBA ang naging inspirasyon ng maraming manlalaro mula sa NCAA para maniwala na kaya nilang maging superstar sa Pro League. Hindi nagtagal, pinakita niya agad na hindi siya basta-basta bouncer sa shade. Sa katunayan, ang kanyang estilo ay bago sa paningin ng mga fans. Kaya niyang tumakbo sa fast break na parang small forward at tapusin ito ng isang powerful slam na yumayanig sa buong Araneta. Ang kanyang finest season ay dumating noong 1984 sa ilalim ng Great Taste Coffee Makers. Dito siya naging crucial na bahagi ng isang dynastiya. Dahil sa kanyang phenomenal na pag-akyat, tinanghal siyang Most Improved Player noong 1984. Sa loob ng tatlong sunod-sunod na taon, mula 1984 hanggang 1986, si Manny Victorino ay permanenteng fixture sa PBA Mythical First Team. Hinamon niya ang supremacy ni Ramon Fernandez sa paint, gamit ang kanyang sikat na sweeping hook, shot down the middle at dead-eye perimeter shooting. Kadalasan ay naaalala siya sa kanyang hook shot at dunks, pero si Manny ay isang two-way player. 2 beses siyang napabilang sa PBA All-Defensive Team, 1985 at 1989. Ibig sabihin, kaya niyang makipagsabayan sa scoring ni Abet Gidaben habang binabantayan ang mga import sa kabilang dulo ng court. Tulad ng marami pang alamat, tumaan din si Manny sa iba't ibang koponan. Noong 1988, naging bahagi si Manny ng isa sa pinaka-pinag-usapang trade sa kasaysayan ng liga. Na-trade si Victorino mula sa Great Taste patungong Shell, kapalit ng The Scholar na si Philip Cesar. Ang trade na ito ay tinuturing na Clash of Titans dahil pareho silang nasa rurok ng kanilang karera at parehong franchise players. Bumalik din siya sa Presto kung saan nanalo siya ng isa pang titulo noong 1990 at naglaro rin para sa Pepsi, Ginebra, Pure Foods at Sunkist. Kahit pa-retire na, naglaro pa siya sa NBA para sa Cagayan de Oro Nuggets noong 1988. Sa kabuuan ng kanyang karera, si Manny Victorino ay nag-uwi ng 6 na PBA championships. Siya ay 5 beses na All-Star. Ang kanyang legacy? Isang dominanteng big man na hindi lang marunong bumanat sa ilalim, kundi may tira rin sa labas. At noong April 2025, sa pagdiriwang ng ika-50th anniversary ng PBA, formal na kinilala si Manny Victorino bilang isa sa 50 greatest players in PBA history. Isang parangal na nararapat para sa isang player na nagbigay ng kulay at excitement sa liga sa loob ng halos 2 dekada. Kaya naman sa mga nakapanood sa kanya, hindi makakalimutan ang kanyang lakas, bilis, at ang tatak na slotman sa bawat laro. Kung si Kareem Abdul-Jabbar ay may skyhook, si Manny ay may sariling version na tinawag ng mga commentators noon na sweeping hook. Ginagamit niya ang kanyang mahabang galamay para itirang bola sa gitna ng lane. Halos hindi ito mablap dahil sa taas ng release point at sa bilis ng kanyang footwork. Kayo mga kabasketball, ano ang pinakamahalagang alaala nyo kay Manny Victorino? I-comment nyo na yan sa ibaba. Huwag kalimutang i-like ang ating video at mag-subscribe para sa marami pang kwentong basketball classics.